Good day to everyone. Welcome to OPM, our online prayer meeting. Right here at Jesus Coffee Cavite Page. God is good all the time. 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 Amen. Glory to God. God is good all the time, and all the time, God is good. Good morning, good afternoon, and good evening po sa inyong lahat. Welcome po sa special edition ng ating online prayer meeting. Kami po ang ushering ministry ng Jesus Comfy Church. So, ikalawang araw na ito ng ating prayer and fasting. Bago ang lahat, gusto muna nating batiin ang ating mga kapatid na present na dyan. Ayan, sino ba dyan? Hello po. Ayan, Cuenca family. Hi po. Ayan, nandiyan na rin po si Brother Yuge, Sis Ma, Brother Yukma, and Sis Rivi. Hi. Andyan na rin po yung sila Brother JV, Sis Winnie, and kids. Ayan, at hindi mawawala yan sila Sis Mira, si Brother Yuri, Sis Grace, Sis Girly, and Brother Henry. Opo. At syempre, andyan yung Montoya family. Hello po. Calumarde family. Ayan, sila Sis Noemi. Hello. Ayan, nandiyan na rin po sila si She, at saka si Brother Randy. Hello po. Sis Gina, Sis Jesslyn. Ayan, mga salagubang. Hello po. And syempre, si Mami Lola. Hello. Syempre, batiin natin yung poging-pogi nating pastor. Si Pastor Roban. Ayan. And ang kanyang bikini ba ay napakaganda rin. Si Sis Belle. And syempre yung mga satellite churches natin dyan. Ayan, nandyan po sila sa Manila at Batangas. Okay. Ganun din sa ating mga kapatid sa ibang bansa. Ayan, si Brother Pao, si Sis Jelay Hopia. Ayan, nandyan na rin po si Sis Ria, Sis Tess, and Sis MJ. Ay po. Siyempre si Pastor John. Hello po. And siyempre, nakalimutan na ba natin si Bishop Ricky at Reverend Joe. Thank you Lord po sa mga. Glory to God. So bago tayo magsimula at humingi muna tayo ng gabay at presensya sa ating Panginoon. Manalangin muna tayo. Sa ating pagpapatuloy, tayo po'y manalangin. Ituon natin ang ating isip at puso para sa ating Panginoon. Iuko po natin ang ating mga ulo. Aming Ama na nasa langit na makapangyarihan, kami po'y nagpapasalamat sa mga kabutihan na pinagkaloob mo sa amin. Sa aming mga kalakasan, kagalingan, nihiling po namin ang iyong tulong na ikaw po ang manguna sa amin. Ang iyong espiritu ay ipagkaloob mo po sa amin. Ikaw ang makita sa aming pagsasalita. Bigyan mo po kami ng karunungan, pangunawa, upang maintindihan namin ang mga salita na aming pag-aaralan sa gabing ito. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming pinagkakatiwala sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Thank you Lord po sa mga kakapasok lamang po. Kakatapos lang po natin manalangin. At mga kapatid, maging part po tayo ng digital evangelism. Don't forget to like and share this live broadcast. Tag mo lang po yung mga kaibigan at mga mahal natin sa buhay para makapakinig ng salita ng Panginoon. Siyempre, subscribe and follow na rin ang ating Facebook page, YouTube at TikTok account. Ayan, gamitin po natin ang social media platforms para makapakinig at makapag-aral ng salita ng Diyos. Sigurado, magbabago ang iyong buhay tulad namin ni Ate March. Ayan. Ayan. Every Wednesday naman, mga kapatid, 8:30 p.m. ng gabi, meron tayong Bible study via Zoom. Sa pangunguna siya
syempre ng ating Pastor Roban. Napakarami nating matututunan dito. Salamat sa Diyos. Amen. And syempre, meron din tayo every Sunday, physical gathering sa Gig 4, Pulang Lupa sa Las Pinas. 11:30 a.m. ang start ng service. So, sabay-sabay tayong magpuri at dakilaan ang Panginoon. Sabi nga sa Hebreo 10, verse 25, huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na nga ngayon na nalalapit na ang huling araw. Thank you, Lord. Amen. By the way, kung first time mo makapanood dito, i-type nyo dyan ang Yung blessing. nagagalak po kami na makasama ka sa pakikinig sa salita ng Diyos. Ayan. So, awit muna tayo sa Panginoon. Ang kakantahin natin ay original composition ng J. Coffee Church. Ang title ay Manatili Ka. Salamat po sa buhay ng media team. Pakilagay na lang po yung lyrics para makasabay tayong lahat. Ayan. Glory to God. Pagkat Jesus kasama ka.
title po ng kinanta natin ay Manatili Ka. Original composition po yan ng Jesus Coffee Church. Ayan, dako naman po tayo sa ating coffee break. Nagdagalaman, mahitikasa dito sa Coffee Break. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Ayan, para naman sa ating coffee break, ayan, ihanda nyo na yung mga cellphone dahil meron po tayong pa-fries. Pa-fries. Ayan, at ang ating katanungan, ano ang binigay ng anghel na bagong pangalan kay Jacob after niyang makipagbuno? Ayan, type nyo na po dyan. Ulit, ano ang binigay ng anghel na bagong pangalan kay Jacob after niyang makipagbuno? Ayan. So, sa unang makakasagot po ay makakatanggap ng prize na jumbo french fries. Sa Sunday po. Ayan. Sagot na po tayo. Thank you, Lord. That's a good idea! Presented by OPM Online Prayer Meeting. Ayan, sa mga kakapasok lamang po, welcome po ulit. Kung first time mo, type mo dyan sa comment section, New blessing. para ma-welcome po namin kayo. At kuha na po tayo ng ating mga Bible at sabay-sabay nating basahin ang salita mula sa Genesis 28, verse 20 to 22. Amen. Ayan, habang hinahanap po natin yung verse, tayo po ay nagpupuri sa Panginoon sa mga buhay ng ating mga kingdom partners, kingdom builders, tithers, and pledgers na nagagamit ng pangmalakasan sa area ng pagbibigay. Receive maximum harvest, mga kapatid. Tapat ang ating Panginoon. Si Lord ang magbabalik niya, siksik, liglig, at umaapaw. Kaya, kung tinatouch ni Lord ang mga puso ninyo para magbigay, nandyan po ang ating GCash and bank account sa screen natin. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Punta ko na po tayo sa ating word. Ating basahin ang aklat ng Genesis chapter 28 verse 20 hanggang 22. Ang sabi dito, nangako si Jacob ng ganito, O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, pagkakanit pararamtan at makababalik na muli sa bahay ng aking ama, kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtayuan ko ng batong alaalang ito at iaalay ko sa inyo ang ikapo ng anumang ipinagkakaloob ninyo sa akin. At patuloy tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakabasa ng iyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, na ito nawa ay magamit namin sa pang-araw-araw na buhay. Magkaroon ng inspirasyon ang aming pag-aaralan nito patungkol kay Jacob. Tulungan mo po kami, Lord God. At salamat, Lord God, sa mga salita mo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, thank you, Lord. Ayan, para mas maintindihan natin, sabay-sabay nating sagutan yung mga katanungan sa manual natin. Ayan, so magbigay muna tayo ng background sa story ni Jacob. Sino nga ba si Jacob? Si Jacob ay pangalawang anak ni na Isaac at Rebecca. Siya ay merong isang kapatid na lalaki na si Esau, na siyang panganay. Si Jacob ay pinanganak pagkatapos ng isang mahirap na pagbubuntis ni Rebecca. Sa panahon ng kanyang kapanganakan, si Jacob ay humawak dun sa sakong ni Esau na nangangahulugan na siya ay magiging pinuno sa hinaharap. Si Jacob at si Esau ay sobrang magkaiba.
Si Esau ay mahilig mangaso at lumabas. Si Jacob naman, mahilig naman manatili sa loob ng bahay. Parang kami, si OA at si Nansha lang. Yan. Si Esau, paborito siya ni Isaac, samantalang si Jacob naman ay paborito naman ni Rebecca. At ngayon, dako na tayo sa unang katanungan natin sa ating manual. Sa paanong paraan nagsimula ang istorya ni Jacob? Nagsimula ang istoryang ito sa panlilinlang. Kaya nga ang pangalan niya ay Jacob dahil siya ay deceiver. Una, nilinlang niya ang kanyang kapatid na si Esau nang kunin niya ang karapatan bilang panganay. Pangalawa, nang linlangin niya ang kanyang ama na sa Isaac. Nagpanggap siya bilang si Esau para makuha ni Jacob yung blessing na para kay Esau. Ayan, para naman sa ikalawang katanungan, anong mga pagsubok ang kinaharap ni Jacob at sa paanong paraan niya hinarap ang mga pagsubok na ito? So, ang una niyang pagsubok ay nagalit si Esau sa kanya dahil nga, bakit? Kinuha niya yung blessing na dapat kay Esau. Nagpanggap siya. Si Isaac nun, bulag na, kaya hindi niya na nakikita. Kaya ang sabi ni Esau, papatayin niya si Jacob kapag namatay na yung tatay nila na si Isaac. So, nung nalaman naman ni Rebecca ang plano ni Esau, kaya sinabi niya kay Jacob na tumakas at pumunta na lang Haran doon sa kapatid niyang si Laban. Sabi ni Rebecca ay pumaroon muna siya hanggang sa mawala yung galit sa kanya ng kuya niya at makalimutan niya yung galit niya kay Jacob. And sabi pa nito ni Rebecca, ipapasundo na lang daw niya si Jacob kapag hindi nagalit ang kuya niya. Yung pangalawang pagsubok, yung nanilbihan siya kay Laban bilang isang pastol. Naging mapang-api at mapanlinlang na amo si Laban. Isa din sa pagsubok niya yung kailangan niya pang maglingkod kay Laban ng 14 years para lang makuha niya yung taong mahal niya na si Rachel. Si Jacob ay nilinlang ni Laban. Sa halip na si Rachel ang dalahin ni Laban kay Jacob, si Leah ang dinala niya. Kaya imbis sa 7 taon lang na dapat magsilbi si Jacob kay Laban, ay dumoble pa ang bilang ng taon. Tumakas si Jacob kay Laban at hinabol siya ni Laban kasama ng mga kamag-anak niya sa loob ng 7 araw. Pero, nagpakita si Lord sa panaginip ni Laban. Sabi ni Lord kay Laban na huwag niyang gagawa ng masama si Jacob. grabe yun. Pakita sa kalaban si Lord, no? Pangatlo, nakipagbuno si Jacob hanggang umaga. At dahil doon, ay pipilay-pilay siya at nawala sa wastong posisyon ang buto niya sa balakang. Naku. Pero kahit gano'n ang mangyari, ay nagtagumpay siya sa pakikipagbuno sa lalaki at siya ay binasbasan nito. At binigyan din siya ng bagong pangalan na Israel. Tunay nga sa kalagitnaan ng labanan ay naging malinaw marahil kay Jacob na nakikipagbuno siya sa Diyos mismo. Gaya ng ipinakita niya sa kanyang salita, hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan. Ngunit ang kanyang maalab na paghawak sa Diyos, ang kanyang pagtanggi na bitawan at ay naghahayag din ng kanyang mainit na kagustuhan para sa kapatawaran at maging matuwid sa harap ng Panginoon. Ayan. Dako naman tayo sa ating ikatlong katanungan na, sa ating mga manual. Anong mga kamalian ni Jacob ang dapat nating iwasan? Yan. Ang una ay yung kanyang panlilindang. Nilinlang niya ang kanyang kapatid nang kunin niya ang karapatan bilang panganay at nilinlang niya ang kanyang ama nung kunin niya yung basbas na para kay Esau. Pangalawa, pagtakas sa kanyang maling nagawa. Imbis na harapin niya ang kanyang kapatid dahil sa mali niyang nagawa, nakinig siya sa kanyang ina na tumakas na lamang. At ang pangatlo, sumunod siya sa maling yapak ng kanyang magulang. Ginawa niya rin yung maling kaugalingan ng kanyang mga magulang. Nagkaroon din siya ng favoritism. Nung panahon ni Isaac at ni Rebecca, favorite ni Rebecca si
Jacob. At favorite naman ni Isaac si Esau. At ganun din yung ginawa niya. Paborito niya naman si Joseph. At ano nangyari? Naging cause din yun ng pagkakagulo-gulo ng mga anak ni Jacob. Yan. Sa ika-4 naman na katanungan natin, sa anong paraan naranasan ni Jacob ang pag-unlad? Yan. Una, nagtiwala at nanampalataya si Jacob kay Lord. Nagsimula ang pagbabago ng kanyang buhay simula nung naniwala siya na iaalis siya ni Lord sa kanyang sitwasyon. Amen. Amen. Pangalawa, nagtiwala at nanalangin si Jacob. Pagtapos nga managinip ni Jacob sa Bethel ng isang hagdan kung saan akyat panaog na yung anghel ng Diyos, napakaganda nga ng mga pangako ng Lord sa kanya. Yung mga pangako, una, yung lupain na hinihigaan ni Jacob ay magiging kanya. Pangalawa, dadami yung kanyang lahi kasing dami ng alikabok at mangangalat na iba't ibang lupa. Sa pamamagitan ng lahi niya ay pagpapalain ni Lord ang mga tao sa mundo. Pangatlong pangako ay ang laging pagsama ni Lord sa kanya. Iingatan siya kahit saan pa siya magpunta. At ang huli ay ang pababalikin siya sa lupa na yun. At hindi siya pababayaan hanggang matupad ang pangako ni Lord. Grabe. At yun nga, pagising nga ni Jacob, bumangon siya, kinuha niya yung bato na hinihigaan niya, itinayo niya, tas nilagyan niya ng oil para maging holy. At bilang tanda ng pangako ng ating Lord. Nanalangin agad siya sa Panginoon at sumumpa din na kapag nangyari ang mga pangako ni Lord, ay kikilalanin niya si Lord na Diyos at ibibigay ang 10 bahagi ng mga pagpapala. At pangatlo, pinagpala ni Lord ang gawa ng kanyang mga kamay. Bagamat nanilbihan si Jacob kay Laban, pero kasama ni Jacob si Lord. Nagpatuloy si Jacob at makikita nga na naparami ni Jacob ang mga hayop sa lugar na yon dahil pinagpapala siya ni Lord. Oh. Amen. And ika-4, sumunod si Jacob sa utos ni Lord. Kahit wala pang kasiguraduhan ang kanyang pagbalik sa kanyang sariling bayan. Inutusan siya ni Lord. Sabi ni Lord sa kanya sa Genesis 31 verse 3, bumalik ka na sa lupain ng iyong mga ninuno, doon sa mga kamag-anak mo, at makakasama mo ako. In-acknowledge ni Jacob na kay Lord nagmula lahat ng pagpapala. Si Lord din ang nag-iingat sa kanya pagbalik ng kanyang bayan. Sinama ni Jacob yung kanyang mga asawa at yung mga anak nga ni Laban. Siyempre, dahil kasama niya yung mga anak ni Laban, hinabol sila ni Laban. Pero, nagpakita nga si Lord sa panaginip ni Laban at sinabing, huwag gagawa ng masama si Jacob. Grabe yun. At ikalima, hinarap ni Jacob ang takot niya. Nakapuoton pa siya ng kanyang kapatid kasama ang Panginoon. Takot na takot si Jacob na humarap ulit sa kanyang kapatid. Dahil una, alam niya at inaamin niya na mali ang kanyang nagawa. Sinamahan siya ni Lord sa kanyang pagbalik at si Esau pa nga ang sumalubong sa kanya. Niyakap at hinagkan siya ng kanyang kapatid. Grabe talaga. Sabi nga sa Isaiah 41:10, do not fear, for I am with you. Do not be afraid, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, and I will uphold you with my victorious right hand. Amen. Amen. At dako naman po tayo sa ikalimang tanong sa ating mga manual. Anong mga susi ang iyong natuklasan para maranasan ang pag-unlad ngayong taon? Ayan, bibigyan po namin kayo ng 5 points. Ang unang point po ay embracing change and transformation. Ulit, embracing change and transformation. Makikita natin na si Jacob, ibang klase yung pagbabago na naganap sa kanyang buhay. Mula sa paglilinlang sa kanyang kapatid at sa ama, hanggang sa pakikipagbuno niya sa anghel ng Panginoon.
it is a reminder for us na maging bukas tayo sa pagbabago at patuloy na pagbabago ng ating Panginoon. Kasi doon tayo lalago. Yung akala nating di na magbabago yung mga buhay natin, yung mga ugali natin, yan, si Lord ang magbabago doon. Amen. Ang ikalimang punto naman natin ay develop resilience and perseverance. Ulitin natin, develop resilience and perseverance. Yan. Napakaraming nakaharap na hamon ni Jacob, kabilang na nga ang alitan nila ng kanyang kapatid na si Esau, mga paghihirap niya kay Laban at marami pang iba. It is a reminder for us na magpatuloy lang tayo, harapin lang natin ang laban kasama ang Panginoon at tayo ay pagtatagumpay ni Lord. Amen. Amen. At ang ikatlong point naman ay recognize and surrender to God's will. Ulitin po natin, recognize and surrender to God's will. So, pinakita nga dito sa story ni Jacob ang importansya ng pag-recognize at pag-surrender natin sa will ni Lord. Minsan sa buhay natin, di natin magets kung bakit tayo nasa certain situation. Pero once na ni-recognize natin na will ni Lord yon at sinorender na natin fully sa mga plano ni Lord sa atin, iba yung confidence na mapagtatagumpayan natin lahat dahil kasama natin si Lord. Amen. Ayan. Ang ika-4 na point naman natin ay embracing a sense of purpose and calling. Ulitin po natin. Embracing a sense of purpose and calling. Yung buhay ni Jacob, makikita talaga dito na may purpose si Lord kung bakit niya pinahintulutan na magpalayo siya sa kanyang pamilya. May purpose din kung bakit siya yung na-bless ni Isaac imbes na si Esau. Magagamit pala yung mga yon para magamit sa calling niya. Sa atin din, may mga bagay na pinahihintulutan si Lord na mangyari sa buhay natin. Maaring pagpapala or pagsubok. Pero may purpose lahat kung ba't nangyayari yun sa atin. At para ma-fulfill din ang mga calling natin. Amen. At ang panghuling punto naman po natin ay be prayerful and bring back glory to the Lord. Ulitin po natin, be prayerful and bring back glory to the Lord. Ayan, sa kwento ni Jacob, nangako sa kanya ang Panginoon na siya ay pagpapalain, magiging kanya yung lupain na yon, magkakaroon ng napakaraming lahi at sasamahan siya ng Panginoon saan man siya magpunta. Nanalangin siya agad sa Panginoon, tanda ng pinangahawakan niya mga pangako ni Lord at kapalit nun ay kikilalanin niya si Lord na Diyos to bring back the glory, and aside from that, magta-tithes din siya. Kung saan yung ikasampung bahagi nga ng lahat ng pagpapala ay ihahandog niya. Amen. So, ngayong year of tithing, alalahanin natin na tapat ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Tayo ay lalago at sa ating pagyabong, si Lord ay maluluwalhati at sa patuloy na pagsunod sa tithing, sa pagta-tithes, lalo pa tayong palalaguin. Thank you, Lord. Yan. So, ulitin po natin ang mga points natin. Ang unang point ay embracing change and transformation. Pangalawa, develop resilience and perseverance. Pangatlo, recognize and surrender to God's will. Fourth, embracing a sense of purpose and calling. And ang panglima ay be prayerful and bring back glory to the Lord. Ayan, si Jacob ay nagtiwala sa Panginoon. Kaya sa kabila ng paghihirap, sumunod pa rin siya sa Panginoon at siya ay pinagtagumpay. Tulad ni Jacob, may isang tao na nagtiwala rin sa Panginoon. Naghirap ng sobra-sobra pero nanatiling nagtitiwala sa mga plano ng Ama. Namatay pa nga siya sa krus para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At sa pagtitiwala niya sa Ama, natupad ang kanyang purpose at ang kanyang calling. Siya ay si Jesus Christ. Pinako siya sa krus, namatay, at pagtapos ng 3 araw, muli siyang nabuhay. Kapatid, ginawa ni Jesus Christ yon para sa'yo, para sa atin,
para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan sa langit. Kaya ang gagawin lang natin ay tatanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya manalangin po tayo. Buksan po natin ang ating mga bibig at sumunod po kayo sa aming panalangin. Sa buhay natin, marami tayong mga pagkakasala. Marami tayong mga pagkukulang na akala natin wala ng kapatawaran. Pero may isang naghihintay sa atin na handang magpatawad. Lumapit lamang tayo sa Kanya at atin siyang kausapin dahil ang pakikipag-usap natin sa Kanya, tanda ng ating pagsuko. Kaya kapatid, kung ikaw ay handa ng sumuko sa ating Panginoon para humingi ng tawad, sabayan niyo ako sa panalangin. Muli, iko natin ang ating mga ulo at itaas natin ang ating mga kamay. Hallelujah, hallelujah. Panginoong Hesus, isa akong makasalanan. Marami akong pagkukulang, mga maling nagagawa sa iyong harapan. Panginoong Hesus, ngayon, pinagsisisihan ko na po ang aking kasalanan. Binubuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad mo sa akin at sa buhay na walang hanggan na sa langit kasama ka. Hallelujah. Amen. Ayan. Kaya kung ikaw, kapatid, ay sumabay sa panalangin, congrats dahil ikaw ay kabilang na sa pamilya ng ating Panginoong Hesus. Ikaw ay bago na nilalang at malinis ka na at pinatawad ka na ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. At sa ating pagtatapos, muli po tayong manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagmamahal mo sa amin na kahit lagi kami nagkakamali, kahit lagi kami nagkukulang, ay hindi mo kami iniwan. Lagi mo kami sinasamahan at lagi mo kami ginagabayan dahil sa labis na pag-ibig at habag mo sa amin. Tulungan mo po kami na mas makilala ka pa namin ang kabutihan mo at matuto pa kami sa iyong mga aral. Maraming salamat po. Tulungan po kami kung paano kami uunlad dahil ang taon na ito ay taon ng pag-unlad ng iyong mga anak. Kaya Lord, maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay ipinagkakatiwala namin sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Amen. Ayan. And para sagutin ang ating coffee break, ayan, sino nga kaya ang makakakuha ng kumakaginting na jumbo French fries? Ayan. Ano nga ang binigay ng anghel na bagong pangalan kay Jacob after niyang makipagbuno? At ang sagot po dyan ay Israel. Ayan. Thank you, Lord. Congratulations po sa ating winner. At kanina, sumabay ka ba sa ating panalangin? Amen. Congratulations po dahil anak ka na ng Diyos. Kaya, sabay-sabay tayong ideklara ang I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it in Jesus' name. Amen. Power is in you, Messiah. He is Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Thank you, Lord po mga kapatid. God bless.